Pilipina na tigang na nauuto ng ibang lahi. So warning sa mga kababayan natin dyan, huwag kayong basta-basta magpapauto sa ibang lahi na yan. Dahil ang ibang lahi na yan, hanap lang naman yan ay init ng katawan. Kapag nabuntis ka, na disgrasya ka, at nabuntis niya, hindi ka pananagutan niya dahil ang ibang lahi na yan, makinig kayong mabuti sa mga single-singlean dyan pero doble kara pala sa Pinas. At ito pa guys, ang amo pala ni Kabayan ay mayroon ng bad record. O hindi lang si Kabayan ang kanyang napaslang kundi dalawa pa mismo. Ngayon nagtataka kayo kung bakit o paano nakakakuha ang mga employer na may mga ganitong record o blacklisted na sa agency o saan man sa opisina ng pakukuhanan ng mga katulong nila. Simpleng-simple lang ang sagot niyan. Nakakakuha ang isang employer o isang Arabo na blacklist. Malamig na umaga sa ating lahat ng mga OFW, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho dito sa Middle East. Isang cold morning sa ating lahat. Susunod-sunod na ang mga bad news na natatanggap natin sa mga kapwa natin OFW sa nakaraang Disyembre. So ngayon lamang ay bago na naman na pangyayari at nakakalungkot dahil ang isa na namang kabayan natin ang pinaslang sa Kuwait. Kung saan nakita ito na inilibing, na naagnas na at inilibing ng kanyang employer sa bakuran mismo nila. Si Kabayan ay 2 buwan nang hindi makontak ng kanyang pamilya o 2 buwan nang nawawala. Ang pangalan ni Kabayan ay si Daphne Matis na kalaban. Si Kabayan ay nakatakda sanang umuwi nitong Disyembre, kaya lamang ay sa kasamaang palad ay ito nga ang sinapit ni Kabayan sa kanyang employer. Ayon nga sa kapatid ni Kabayan na nasa Pilipinas, sinabi daw ni Kabayan nung huli nilang pag-uusap na uuwi siya ngayong Disyembre at susurprisahin niya ang kanyang pamilya. Uuwi siya nang walang nakakalam. Bigla na lamang ang na-surprise ay ang pamilya ni Kabayan sa Pilipinas nang malaman nila na hindi na makukontak si Kabayan. Akala nila, ang buong akala ng pamilya niya sa Pinas ay si Kabayan ay nasa Pilipinas lang, nasa Maynila na. Pero ang buong katotohanan ay si Kabayan pala ay wala ng buhay at inilibing na ng kanyang employer sa bakuran mismo ng kanilang bahay sa Al Jahran, Kuwait. Natuklasan ang kahindik-hindik na sinapit ni Kabayan dahil ang suspect o ang employer daw niya ay hindi magkaroon ng katahimikan o binabagabag ng konsensya. Kaya siya na mismo ang umamin sa mga pulis. Ang pagpaslang kay Kabayan ay mayroong pang sangkot. Ang mga suspect sa pagpaslang, mayroong 3 sangkot dito o 3 kasabwat. 2 Kuwaiti at 1 Asian. Hindi pa nalalaman kung ano ang pagkakakilanlan ng Asian na ito o isa ba siyang kapwa Pilipino o isang ibang lahi. So malungkot na balita ito sa ating mga OFW dahil kamakailan lang ay mayroong domestic helper na naaresto sa Kuwait kung saan napaslang daw kuno nito ang kanyang alagang bata sa pamamagitan ng pagpasok nito sa loob ng washing machine. So masasabi ko na lamang ay isang win-win ang nangyari o 50-50 yung tawag 50-50 dahil kung totoo man na nakapaslang ang ating kabayan sa isang Kuwaiti na bata, ay napinaslang din ang isa nating kababayan ng isa ring Kuwaiti. So, parang 50-50 ang nangyari. At ito pa guys, ang amo pala ni Kabayan ay mayroon ng bad record. O hindi lang si Kabayan ang kanyang napaslang kundi 2 pa mismo. Ngayon nagtataka kayo kung bakit o paano nakakakuha ang mga employer na may mga ganitong record o blacklisted na sa agency o saan man sa opisina ng pakukuhanan ng mga katulong nila. Simpleng-simple lang ang sagot niyan. Nakakakuha ang isang employer o isang Arabo na blacklisted sa pamamagitan ng paggamit ng pangalan ng kanyang pamilya, pangalan ng kanyang kapatid, pangalan ng kanyang ina, pangalan ng kanyang asawa, o pangalan kahit kaibigan. Ganon ang teknik nila para makakuha ulit sila ng katulong kahit blacklisted na sila, kahit bawal na silang kumuha ng katulong, nakakahanap pa rin yan sila ng paraan. At since sa mga agency ay mukhang pera, kapag nabigyan na ng pambayad is dire-diretso din na bibigyan ulit sila ng katulong. Iba rin ang agency, no? May mga agency talaga na kapag na-deploy na nila ang isang aplikante o kapag nadala na nila dito sa Middle East na ipadala na, hindi na nila kukontakin o hindi na nila kakamustahin. May mga agency talagang ganun na pagkatapos mabayaran, wala na silang pakialam sa'yo. May mga agency naman na meron pa. First 3 months kakumustahin ka. Tatanungin ka kung kumusta yung employer mo, kumusta ka dyan. Then after mong sumagot, wala na rin.
Pera-pera na lang talaga yan. So sa pamilya ni Kabayan, nakikiramay tayo. Sa pamilya ni Daphne Matis na kalaban. Condolence sa pamilya mo at sana may uwi na ang katawan mo. Dahil gusto ng kanyang pamilya na may uwi na ito sa lalong madaling panahon at sana makuha mo na ang hustisya. Alam naman natin na sa bansang mga Arabo, lintik mahirap ang hustisya dahil pera-pera na lang, dinadaan na lang nila sa pera. So sana makuha mo ang hustisya dahil kitang-kita na ang mga ebidensya, kitang-kita na ikaw ay walang awang pinaslang. So condolence sa family mo. Bukod kay Kabayan na natagpuang napaslang na kung saan hinihintay pa ang autopsy, ay isa rin kababayan natin ang nawawala. Ang pangalan niya ay ano pangalan nun? Si Gemma Magat Castillo. 31 years old at huling nakita si Gemma Magat Castillo sa Dubai Mall last December 25. So may mga nagsabi-sabi na sumama daw ito sa kanyang jowang ibang lahi. Meron naman nagsasabi-sabi na baka nawala na ito o dunukot ito o napagtripan. So hindi natin alam kung anong nangyayari. Hanggang ngayon ay wala pang balita sa kanya. Ngayon kung totoo man sumama siya sa kanyang Pakistani na syota, Pakistani o ibang lahi, hindi na ako sorry sa mga Pakistani. Ibang lahi, ay naman Kabayan, sana pinag-isipan mo. Yung iba kasi natin na pumapatol sa ibang lahi, may mga asawa yan sa Pinas. Tapos nakakita lang ng ibang lahi. Wala na. Nakalimutan na ang pamilya nila sa Pinas. Ito namang ibang lahi na to, ang hilig-hilig talaga nila manguto ng Pinay. Tayo naman mga Pilipina, ibang Pilipina, natigang na, nauuto ng ibang lahi. So warning sa mga kababayan natin dyan, huwag kayong basta-basta magpapauto sa ibang lahi na yan. Dahil ang ibang lahi na yan, hanap lang naman yan ay init ng katawan. Kapag nabuntis ka, na disgrasya ka, at nabuntis niya, hindi ka pananagutan niya. Dahil ang ibang lahi na yan, makinig kayong mabuti sa mga single-singlean dyan pero doble kara pala sa Pinas at may pamilya sa Pinas na naghihintay. Yung mga ibang lahi na yan, may mga asawa din yan sa mga bansa nila at sila ay naghahanap ng init ng kilikili kaya nanghahunting sila. So akala nila, yung mga Pinay na pumapatol sa kanila, akala na naman nila lahat ng Pinay pare-parehas. Gwapong-gwapo sa sarili yung mga ibang lahi na yan. Kaya para sa mga Pinay dyan, bago kayo sumama sa kanila, isipin niyo muna ang pamilya niyo sa Pinas. Isipin niyo kung bakit kayo nasa abroad. So sana makita na si Kabayan at sana makuha na ang hustisya sa kababayan nating napas ng sa Kuwait. Yun lang sa